Ay, magandang gabi po. I-vlog na lamang natin ang ang nangyari po sa na inakusahan ni alias Totoy Dondon pa Julito Dondon Patidungan, 12 pulis at saka yung si General Istomo, General Junel Istomo. Ah, ah, sa mga aligasyon ng iba na kung may kinalaman si Duterte, naggugulo tuloy ang investigasyon. Bakit hindi nyo lang itutok sa sabongero lang na istorya? Huwag nyo na idamay yung mga war on drugs na yan kasi wala namang kinalaman, obviously. Nagkataon lang na yung ibang ginamit ni Atong Ang ay doon sa mga war on drugs na ambush, kagaya kay Arvin Mangyat na konsihal ng Calamba City. So ito na ngayon po, pakinggan natin yung inano ni Junel, ni alias Dondon, alias Totoy. Pero bago ang lahat, nais ko muna bigyan ko kayo ng panghuling hirit ko sa inyo. Tulungan niyo ako sa aking sampang reklamo laban kay Erwin Tolpo na patanggalin natin sa Senado dahil siya po'y Amerikano. At ang kailangan na natin dito, makatulong lamang kayo, kailangan natin po 60,000 at may 15 copies pa pala na kopya ng petisyon na isa sampa. So with that, gagastos talaga ako kahit sa kopya lang mga 3,000 mahigit. So abot din halos 70,000 to lahat. Wala pa itong bibigay ko sa abogado na magiging abogado na gagamitin ko. So yan lamang po at patuloy na tayo sa istorya ni Dondon Patidungan. Okay, yung istorya ito ay sinampanan ni Dondon Patidungan ang 12 pulis na involved sa pagpatay talaga. Ayon sa kanyang kwento, ito yung mga pulis ito ang ginagamit. Kung may TOP na nakikita ng mga sabongero, ay ito na yun ang sasalo at ibibigay sa kanila ni Dondon Patidungan. Kumbaga, ang papel ni Dondon Patidungan ay meron din siya papel kung bakit namatay ito dahil tinuro niya. Dahil binitbit nila kung saan dadalhin at i-receive o tatanggapin ng mga pulis. At kung matatanggap na, bahala ng pulis na pumatay dyan. At binabayaran pala. Binabayaran pala ni Atong Ang na 70 million si Junil Istomo daw, sabi ni Julie Patidungan. Although, na humingi ako ng paliwanag kay Dondon or alias Totoy, ng paliwanag, bakit po ngayon nyo lang pinangalanan si Junel Istomo? Kasi po sa batas po ng ebidensya, kapag na-delay kayo sa pagbibigay ng testimonya, ibig sabihin po ay tinitingnan po yan na hindi totoo. Kaya kailangan may paliwanag para malaman natin ano ba ang dahilan, bakit hindi mo nasabi kagad kung totoo man yan. Kasi unang-una, yung tumanggap siya ng 70 million para sa tatlo sa kanila, mula kay Atong Ang bilang kasama sa Alpha Group ay hindi na pwedeng makalimutan ng kahit sino man. At ang kasunod na tatanong ko sa kanya, pwede bang makahingi ng paliwanag alias Dondon o alias Totoy kung paano mo nalaman ito? Kasi masyadong sikreto yung pagbibigay ng 70 million para malaman ng kahit sino. Okay lang yung mga 2 million na binibigay sa iyo, pambayad sa mga pulis na pumatay, at may issue na ayaw magbayad ni Atong doon sa mga pulis na bumanat kay Councilor Arvin Mangyat dahil hindi naman namatay si Councilor Mangyat. So, yung pangako na 2 million ay hindi ayaw ni Atong ang magbibigay. So, ito ngayon, ito po ang issue sa ngayon. So, pakinggan natin yung kwento ni Dondon Patidungan nung pagkatapos niya mag-file sa NAPCOM kung paano niya ikikwento, paano nalaman yung mga bagay na ito. Pakinggan natin ng masinsinan po. Magandang hapon, Lea. Sino-sino ang mga lumitaw na pangalan batay sa revelasyon ni alias Totoy?
Magandang hapon sa YouTube. Inisa-isa na nga itong whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, itong mga pulis na isinasangkot sa pagkawala nitong mga sabongero. At base sa Pasensya na kayo, medyo mahina yung video at ito ng ang signal report si Lagan doon sa briefing na isinagawa na ranggo sa mga aktibong pulis ay Colonel, habang mayroon din siyang retired general na isinasangkot sa kaso. Ayan, nakikita na si Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Colonel Orata. So yung may binabanggit siya, Colonel Orata. Mark Philip Almadilla, Mark Philip Abatilla. O sino pa? Police Major Mark Philip Almadilla, Police Major Michael Almadilla. James Aaron Acabilla, PCMS Ram Catillan. Okay. PCMS Arturo de la Cruz, PCMS Arturo de la Cruz. Philippines Chief sa Staff Sergeant. Junior, PSMS Anderson Orozco, Pero PCMS Anderson Orozco. PMS Joey Encarnacion, Joey Encarnacion, police din. PSMS Mark Anthony Manrique, So PSMS Mark Anthony Manrique. PMSJ Renan Polencio, PMSJ Renan Fulgencio. and PSSJ Alfredo Oy Andes, So PSSJ Alfredo Oy Andes. Police Corporal Angel Joseph Martin. Angel Joseph Martin, Police Corporal. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Retired din si General Sumo. Sinong gusto mo? June, ayon pa kay alias Totoy, ang natura mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabongero na nandadaya o yung tinatawag na nanchotchope. Sure, Itong mga pulis na to, pakinggan natin si Kwan, paliwanag niya. Si alias Totoy. sila ang kumukuha ng mga missing sabongero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Marami pa, hindi lang yung dalawa. Kilala niya sa mukha. Sinabi pa ni Totoy na tumatanggap ang nasabing Lieutenant Colonel ng 2 milyong piso sa isang buwan, habang 200,000 naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Habang kasama naman aniya sa Alpha Group ang retired general na kahati sa ibinibigay na 70 million pesos a month. 17 pala, hindi 70. Pasensya na kayo, sulat ko 70. 17 plus 17 million. Si General Estomo, siya ay membro ng Alpha. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy. Si Mayor Bernie Tacoy. So, kunwari, pangalan ni Mayor Bernie Tacoy, pero yun pala kay Jonel Estomo. Yun ang lantad na pangalan. Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. 70 talaga, 70. Sinabi naman ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na kasong reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. Paano mag-retrado? Ang penalties nun, demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Paano naman yung mga... Dagdag ni Attorney Calinisan, tatapusin nila ang kaso hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Sa 2 months. Nauna nang sinabi ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III na naka-restrictive custody na sa Campo Crame ang 12 pulis na isinasangkot sa mga nawawalang sabongero. Kinumpirma din ni Chief PNP na ipinoproseso na dito sa Campo Crame ang remains
o yung mga buto na nahukay sa Taal Lake. Inihihiwalay na atiyan ng forensic group ang buto ng hayop sa buto ng tao. Ang buto ng tao aniya ang siyang isasalang sa cross-matching sa 12 DNA profile naman na nakuha ng PNP mula sa kaanak ng missing sabungero. Pero hindi ko maniniwala na buto ng tao yun. Buto ng hayop. Wala namang namatay na hayop na may tao na makakainteresado na tsatsap-tsapin yung katawan ng hayop at ilagay doon sa sako. Tsaka buto naman kasi. Ngayon, kung buto ng tao, kasya ba sa sako? Yun naman ang kasunod. Yung iba, yung ulo, tinapon. Tapos, yung ibang katawan, diyan nilagay. Pwede mangyari. So, abangan na lang natin yung resulta ng forensic analysis. Ang problema lang dito ay sinira nila ng Philippine Coast Guard divers ang unang sako. Yung nasira at tinatag nila sa bagong sako. So, contaminated ng ebidensya pagka ganon. So, yan ang worry po ni na expert, isa sa 2 expert sa buong Pilipinas pagdating sa forensic analysis na si Raquel Fortun. So, pakinggan natin para. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human. Si Chief Nicolas Torre, nagsasabi may mga possibly din ang animal bones. So, hindi ko lubos maisip bakit posible yung animal bones. So, pakinggan natin lalo. At mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Maasa naman ang kaanak ng biktima na matapos ang 4 na taon ay makakamit na nilang siya sa pagkawala at pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, June sa ipinadalang text message ng kampo ng mga aktibong pulis na pinangalanan ni alias Totoy, itinatanggi na mga ito ang bintang at tumanggi din sila magbigay ng pahayag at nangako ang mga ito na makikipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng mga otoridad. June? Leia, yung sinasabi mong nagbigay ng kanilang reaksyon na hindi makikipagtulungan sila, sinasabi nagkaroon ng text messaging sa media. Ito ba yung hindi ito yung mga nasa kustodiya ng PNP, Leia, tama ba? Ito yung mga naka-restrictive custody ngayon, June, dito sa Campo Crame. Ito yung nasa may ranggong colonel hanggang sa patrolman. Ito yung 12 na nauna nang sinabi ng PNP na naka-restrictive custody. Sila din yung mga pinangalanan ni alias Totoy kanina dyan sa press briefing sa National Police Commission. Pero yung retiradong general, nagbigay din ba siya ng mensahe sa inyo, Leia? Actually, June, tinext ko rin siya kanina pero nilike lang niya yung aking message. At tinatanong ko kung gusto niya magsalita o kung mayroon ba siyang statement, ay like lang yung natanggap ko. Okay. Pero ito namang pagproseso mga buto na sinasabi mo kanina, sinasabi niya sa kami, tuloso, ang pag-handle nito mula doon sa Taal Lake, papunta dyan sa Crame hanggang maiproseso nga yan, Leia. Kasi baka, kumbaga sa ano kasi, kumbaga ito ay dapat na maging mitiguloso para hindi ma-contaminate, kumbaga sinasabi nga nila dyan, Leia. Tama ka yan, June, at kanina nga sinabi nitong si Chief PNP na nagbigay na siya ng utos dyan sa Batangas Police at saka sa Pro 4A na kapag may nakuha ka agad sila ng mga remains ay agad na idiretso dito sa Campo Crame dahil diretso nga yung ginagawa nila ang proseso para kung doon sa tao naman ay yun ang ipoproseso nila o isasalang sa cross-matching doon naman sa mga DNA profile o DNA sample na ibinigay nitong mga kaanak ng biktima. Sa ngayon, June, ay may 12 DNA sample na
nahawak itong forensic group dito sa Campo Crame para nga i-cross-match doon sa mga naunang buto na dinala na dito. Okay. Kaya kung naitanong ko si Lea, yung unang nakuwang sako, di ba, binuksan doon mismo sa area, sa dalampasigan ng Taal Lake. Kaya sa mga sumunod ba na pagkuha nila ng mga buto na yon, ay ito ba ay hindi na ganoon nangyari? Diniretso na kagad sa Camp Crame, Lea? Yan ang utos ni Chief PNP na idiretso dito sa Campo Crame para agad ngang maisalang sa proseso. June. So ang akin lang dyan, iniisip ko po dyan, ay sana may chain of custody na ginawa. Ano po yung chain of custody? In every step of the way, ang mga nakakuha ng mga Coast Guard, ng mga divers, ay gawan sila ng papel na pirmahan nila kung ano yung turnover nila. At lagyan nila ng marka na hindi dapat nabubuksan. O kung mga buto na yun, dapat may nilagyan lang ng marka bawat isa para hindi mapapalitan. Ang objective, kung anong nakuha na sa dagat, ay sharing ang napunta sa laboratory. At ang napunta sa laboratory ay kailangan i-document din na sharing na pupunta sa prosecutor's office. At yung prosecutor's office, at kung ibibigay na sa korte, ay sharing buto na nakukuha kung talagang buto yun. So, ako'y nananalangin na sana nasunod ng mga pulis yung tinatawag na chain of custody para walang tampering na mangyayari. Okay? So, magandang gabi po sa aking mga kaibigan. Nandiyan na sa aking kapatid, si Dennis Causing. Magandang gabi po. Si Andrea Hathaway. Ako sa mga tao, hindi ako bibili ng mga isda dyan. Ako, kawawa naman yung mga nagbebenta ng isda dyan sa Taal. No? Wala nang magtitinda ata. Si Edgar Nacion, good evening po. Dennis Causing, yung kapatid ko. So, magandang gabi po sa lahat. At yan lang po ang ating masasabi. At tulungan niyo ako sa aking adhikain na makapagsampa ng kaso mamaya bukas na co-waranto laban kay Erwin Tulfo. At kasi dapat siyang tanggalin sa Senado kasi siya Amerikano. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko po. Ano tayo? Endgame. Okay.